Ito lang ang masasabi natin, sobrang lapit ng Gilas, kayang-kaya nila at marami rin ang naka-appreciate sa magandang laro na kanilang ipinakita laban sa team ng New Zealand. Hindi man natin nakuha ang panalo. Para sa mga fans naman na nakapanood, sulit ang bawat sigaw at pag-cheer sa Gilas team. Ito ang gusto nilang mapanood, pilay man ang lineup dahil alam natin na may missing piece pero lumaban pa rin sila at gaya ng prediction natin, one ball possession lamang ang kinalabasan ng lamang ng nanalong team. Pwede na ang Gilas nga sana ang nanalo sa game na yon na kung saan talaga namang dikit ang score at dikdikan talaga ang naging laban. Nakikita natin na papabor pa ngayon sa Gilas ang pagkakataon laban sa team ng Australia. Pumalag sina Jericho Cruz laban sa team ng Boomers 80-93. Ang final score malapit-lapit rin ito dahil guwam ang kalaban ng Australia pero hindi nakalayo masyado ang kanilang team sa score at nakita rin natin beatable ang lineup nila ngayon. 10 players lamang ang kanilang ginamit at kung ito ang gagamitin nila laban sa team ng Gilas wala silang babaguhin o idadagdag ay nanganganib nga rin sila ngayong second window laban sa Gilas team na ito. Dwight Ramos at CJ Perez ang nanguna para sa Gilas team. Kung ang stats ang usapan, merong 16 points, 8 rebounds at 2 steals si Dwight Ramos laban sa team ng New Zealand. Mataas at maganda ito para sa low scoring game na 66-69 ang naging final score. CJ Perez naman 15 points, 7 rebounds at 3 assists. Nag-init kaagad ang laro ni CJ, 10 points kaagad sa opening minutes ng first quarter ang kanyang pinakawalan. Masasabi natin na malakas ang Gilas na ito ngayong second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa loob lang ng paint nagkakatalo ng konti at kung titignan natin yung second chance points ng New Zealand ay nasa 17 habang ang Gilas 14 lamang. 3 points ang lamang dito ng kalaban. Maging sa points in the paint, 26 ang Gilas, 30 ang New Zealand. 4 points naman ang kanilang inilamang dito. Nakakaangat ng konti ang New Zealand sa loob ng paint. Total of 7 points ang lamang nila dito at gaya na rin ng nasabi na natin kung naging parehasan ng stats dito ng Gilas at New Zealand, tayo ang lalabas na panalo. Kitang-kita rin natin yung lalim ng kanilang bench, 46 points ang galing sa bench ng New Zealand. Wala tayong height advantage sa larong ito pero Gilas talaga namang nakipagdikdikan sa kanilang laban sa team ng New Zealand. Kung merong isang kay Soto, panigurado tayo ang lamang sa loob ng paint. Hindi naman nagpahuli si AJ Edu, 5 points ang pinakawalan niya at may solid na 11 rebounds sa 3 blocks. Mukhang sila nga ang dalawa ni Kay Soto ang future ng Gilas. Sila ang magiging bagong combo bigs ng Gilas, center power forward na pangmalakasan. Gusto naman natin ang pinakita ng Tall Blacks, hindi nila binigo ang mga Pinoy basketball fans na gusto nga rin na magpa-picture sa kanila at hindi lamang yon, binigay pa ng mga ilan sa kanilang mga players ang kanilang mga jersey at sapatos. May respeto ang team na ito sa laro at sa mga fans. Pisikalan ang naging laro pero pisikalang basketball nga rin ang nangyari kaya naman maging tayo respetado rin natin ang kanilang team. Hindi masaya si Coach Tim Cone dahil sa talo sila at ang original na goal nga ay ang manalo pero yung ibang fans masaya na dahil walang Kay Soto pero nagawa pa rin nilang muntikang manalo. 3 points lamang ang lamang ng kalaban. Nagkatalo na lang ng konti sa loob ng paint sa second chance points at points in the paint. Kung merong Kay Soto, naging dominant ang Gilas sa ilalim. Nakakatiyak tayo na tayo ang mananalo. Tignan natin sa third window kung available na ba si Kay. Mas pipiliin ba niya ang third window kaysa sa NBA Summer League 2026? Ito ang tanong ngayon. Hindi naman nagpahuli si QMB. Meron siyang 7 points, 6 rebounds at 2 steal. Ayos na rin ito pero aminin natin na sobrang layo kung si Kay Soto ang nasa loob ng paint. Di hamak na mas malalaking numbers ang nagagawa niya sa loob ng paint kumpara kina AJ Edu, QMB at Junmar. Siya ang tinutukoy natin na missing piece at naniniwala ako na kung nakapaglaro siya ngayong second window, panalo ang Gilas. Hindi makakalamang sa stats ang New Zealand sa loob ng paint kung merong isang Kay na nagbabantay dahil lamang na lamang si Kay Soto sa size. Ang maganda naman ngayon sa Gilas, pilay ang lineup pero may laban at para sa akin ganito rin ang mangyayari sa laro nila laban sa team ng Australia. Kung hindi magdadagdag ang Australia ng kanilang mga players o wala silang babaguhin sa kanilang lineup ngayong second window, para sa akin kayang-kaya ni na AJ Edu at QMB. Si Sam Froling at Nick Kay, tinalo na ni Kay Soto sa stats ang mga players na ito sa Japan B-League at sa NBL Australia. Sam Froling naman nahihirapan kay Kay sa loob ng paint. Kung ang 10 players na ito ang maglalaro laban sa team ng Gilas, wala silang idadagdag, abay, nanganganib nga rin sila. Talagang desidido si Coach Tim Cone na kunin ang panalo laban sa team ng Australia. Mas gutom pa ngayon ang Gilas. Alam nila na kayang-kaya nila na manalo kahit na walang Kay. Sa ngayon nakita nila ito laban sa team ng New Zealand. Posibleng mauwi na naman sa dikitang score ang laban ng Gilas laban sa team ng Australia. Ito ang ating nakikita kung wala ngang babaguhin ang Australia sa kanilang lineup ngayong second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ito lang ang masasabi natin, sobrang lapit ng Gilas, kayang-kaya nila na manalo at marami rin ang naka-appreciate sa magandang laro na kanilang ipinakita laban sa team
team ng New Zealand, hindi man natin nakuha ang panalo. Para sa mga karamihan sa mga fans na nakapanood, solid ang bawat sigaw at pag-cheer sa Gilas. Ito ang gusto nilang mapanood, pilay man ang lineup dahil alam nila na may missing piece, pero lumaban pa rin sila at gaya ng prediction natin, 1 ball possession lamang ang kinalabasan ng lamang ng nanalong team.